Hindi nagpahatid si Carmela sa mami niya at kay Miko sa airport. Ipinasundo siya ni Missy sa driver nito at ipinahatid sa airport. Walang pick-up service ang Emirates sa Pilipinas, pero may drop-off service sa Dubai para sa mga business class at first class seats passengers. It broke her heart seeing her son crying as she left home. Nang nasa kotse na siya ay saka siya umiyak dahil ayaw niyang ipakita kay Miko yun. 9 na oras ang direct flight mula Pilipinas hanggang Dubai. Nakaabang na ang chauffeur service ng airlines na maghahatid sa kanya sa Jumeirah Lake Towers. Hindi maipaliwanag ang kabang lumulukob sa kanya habang binabagtas ang kahabaan ng Sheikh Zayed Road patungo sa Jumeirah. She knew it was also in Jumeirah where Amir's villa was. Alam na alam niya ang address ng lalaki dahil sa tuwing nagtatravel ito ay doon ito nagpapa-pick up at drop sa Emirates chauffeur service. At paano niya malilimutan ang lugar na yon samantalang doon naganap ang isang pagkakamali. Pagkakamaling sumugat ng matindi sa kanyang puso pero naging dahilan din para magkaroon siya ng anak na nagsilbing lakas niya para harapin ang bukas. Her thoughts brought her again to the past. Dalawang araw nang hindi nagre-report sa opisina si Amir. Mayroon daw itong flu ayon sa personal assistant nitong si Ian. Hindi maiwasang mag-alala ni Carmela. Ni hindi ito tumatawag o nagte-text sa kanya. Wala namang problema sa operation sa opisina. She, along with the operation manager, was handling things well. Naisip niya, kung hindi lang nalamatan ng magandang working relationship nila dati, sana pwedeng-pwede niya itong i-text para kumustahin. Ngayon ay wala siyang magawa kundi ang makibalita kay Ian in such a way na hindi nito mahahalata ang pag-aalala niya. She was hoping that Amir would be fine and report to work tomorrow. Kahit naging very formal at strikto ang pakitungo nito sa kanya nitong mga nakaraang araw, kahit minsan ay nasisigawan siya nito, sapat nang nakikita niya ito sa araw-araw. Bandang 5:00 ng hapon nang mag-ring ang kanyang mobile. Nang makita niyang si Amir ang tumatawag ay sumasalang dibdib niya. Kinailangan muna niyang huminga ng malalim bago pindutin ang answer key niyon. Sir? Gustong-gusto niyang kumustahin ang pakiramdam nito, pero pinigil niya ang sarili. I want you to come with Ian. Where, sir? Here, in my villa. Mas lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Why, sir? Wala siyang maisip na isagot o itanong maliban doon. Work, of course. Supalpal siya. Ano pa nga bang dahilan para ipatawag siya nito kundi dahil sa work-related issues? Print 2 copies of stock movement report and stock availability report of our top 5 international suppliers. Send me the copy now so I can review it prior to your arrival here. Bring your laptop here so I can tell you what to order. I may not be able to come to work in the next few days. Ibig sabihin, may sakit pa rin ito? Okay, sir. I'll just wait for Ian. Excitement and nervousness filled her heart. Habang sakay sa unahan ng kotse na minamaneho ni Ian, ay maya't maya siyang humuhugot ng buntong hininga. Okay ka lang po, Ma'am Carmela? Tanong ni Ian sa kanya. Nilingon niya ito. Oo naman. Bakit? Para kasing hindi kayo mapakali. First time ko kasing makarating sa bahay ni si Sir. Mahigit 1 taon na rin po akong personal assistant ni Sir. Ngayon lang may pinapuntang babae sa villa niya. Anito bago sinundan ng tawa. Magmi-meeting kami. Depensa niya.
Sabi nga po niya sa akin, girlfriends ni sir, hindi niya dinadala sa villa? Hiwalay naman po kasi ang quarters ko sa villa mismo kaya hindi ko alam kung may dinadala siyang babae. She should know her boss's caliber when it came to women. Usap-usapan sa opisina na magaganda ang idinidate nitong babae. Ang tipo nito ang hindi papatol sa kung sino-sino lang. Kaya nga nasabi nitong silliest thing ang ginawa nitong paghalik sa kanya. Ma'am, idadrop ko lang kayo sa villa kasi kailangan kong umalis agad para ipag-drive ang mama ni sir. Sabi naman ni sir baka abutin ng 3 hanggang 4 na oras ang meeting ninyo. Ako rin kasi ang maghahatid sa inyo pabalik sa dera. Nagpabili na rin po ng pagkain si sir, nariyan sa likod ng kotse. Ihihit na lang sa oven kung kailangan. Ganun ba? Ano naman kaya ang pag-uusapan nila sa loob ng 3 hanggang 4 na oras? Kapag nagmi-meeting sila sa opisina, it normally took 30 minutes to discuss important matters. Baka naman maraming gustong ipagawa sa kanya si Amir. Gusto niyang sabunutan ng sarili sa kagagahang naglalaro sa kanyang isip. She would be with her boss in his villa for 3 to 4 hours. It would be a very awkward situation for her. She had no idea how to act before him. Sa opisina, bagamat may awkwardness sa pagitan nilang dalawa matapos ang kissing incident na iyon, nagagawa niyang kumilos ng maayos. Bahala na. Nakakalula sa laki at rangya ang villa ni Amir. Sa pagkaalam niya ay sa Sharjah ang mas malaking villa ng pamilya ng mga ito. Ang villa na yon sa Jumeirah, ang bachelor's place ng lalaki. Sinamahan siya ni Ian sa loob. Bumungad sa kanya ang marangyang garden at ang hindi kalakihang swimming pool pagkapasok sa gate. Kulay asul, berde at pula ang hilera ng bricks na nagsisilbing walkway papasok sa main door. The inside of the house was amazing. Naglalakihan ang mga antique chairs sa kabuuan ng sala. The staircase was fabulously designed. Bawat anggulo at muebles ay nagpapakita ng karangyaan. It was more of an American setup than an Arabic house. Ma'am, maiwan po muna kita rito. Dadalhin ko lang sa dining room itong food. Tumango lang si Carmela. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng malawak na sala habang yakap-yakap ang folder ng printouts na ibinili ni Amir. Sa kanang balikat ay ang shoulder bag at sa kaliwang balikat ay ang laptop bag. Itinuon niya ang paningin sa makukulay na isda sa malaking aquarium. So, you're here. Pagkarinig sa malagom na boses ni Amir ay sumasalang dibdib niya. When she turned, muntik na siyang mawala ng panimbang. First time niyang makita si Amir na hindi nakasuot ng kandura at gutra. He was wearing a white round neck shirt and jeans. He was damn sexy and handsome. At hindi naman ito mukhang may sakit. How are you, sir? Bahagyang lumabas sa kanyang bibigang tinig. Malakas na malakas ang pintig ng kanyang puso at bumilis iyon ng bumilis habang pababa ito ng hagdan palapit sa kanya. Hindi nito sinagot ang tanong niya. Did you bring the reports? Tumango siya. Hindi pa rin niya makontain ang tibok ng kanyang puso. Mabuti na lang at lumabas si Ian mula sa dining room at kinausap ito ni Amir kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na patagong bumuntong hininga para gumaan ang kanyang pakiramdam. Prepare tea for us and bring to the study. Then you can leave to fetch Mama and bring her to the supermarket. Anito kay Ian. The food, sir.
Leave it. I'll be the one to hit it later. No problem, sir. Masiglang tugon ni Ian bago sila tinalikuran. Seryoso ang ekspresyon ni Amir nang muling humarap sa kanya. Let's go. Humakbang ito at binagtas ang mahabang pasilyo sa kanan. Habang sinusundan niya ito ay hindi niya maiwasang titigan ang matipunong likuran nito. He was so tall. Ngayon lang din niya nakita ang buhok nito dahil lagi itong natatakpan ng gutra. His hair was thick and wavy, and his butt was the sexiest part of his body, she thought. Muntika na siyang matapilok nang bigla itong lumingon. How's everything in the office? Fine, sir. Nakatalikod na ito nang sumagot siya. Binuksan nito ang pinto sa study. Bumungad sa kanya ang malaking office desk sa gitna ng kwarto. Mas malaki pa iyon sa desk nito sa opisina. Sa gawing kaliwa ay may long leather brown couch at sa kanan ay may glass round table na may 4 na silya. Naupo ito sa swivel chair. She remained standing habang yakap pa rin ang 2 folders na naglalaman ng mga reports. Hindi niya alam kung paano matatagalan na makasama si Amir sa study sa loob ng ilang oras. Give me the reports and you sit down. She needed to gasp for air before approaching the table. Inilapag niya ang 2 folders sa mesa bago naupo sa guest chair. Ipinatong niya ang kanyang shoulder bag at laptop sa katapat na silya. Nanginginig ang mga tuhod niya. She wanted to calm herself, but she didn't know how. Binuksan ni Amir ang isang folder at iniusod ang isa sa kanya. I reviewed the soft copy of the stock movement report. Go to the licensed product list. God, nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ang pages. Did you see the flip cases? The black and white colors? The movement is very fast. We need to make the order double this month. We will lessen the order for bookcases by 25%. The back cases, the sales double the flip cases, meaning we have to have more order this time. But you need to send an email to the supplier and ask for more discounts. Seryoso itong nakatutok sa report. You have to do that later. I have a strong internet connection here so you can use your laptop. China is 4 hours ahead of us so they can receive the purchase order and prepare the shipment tomorrow. Send message to Shang that he has to coordinate with the supplier for urgent shipment. Nagangat ito ng paningin. By the way, is Microsoft Outlook configured in your laptop? I don't want you to use your personal email address in sending emails to suppliers. You should always use your company email signature. Nakakapaso ang tingin nito. Yes, sir. Her hands were shaking. Hindi siya halos makasulat ng maayos at ayaw rumihistro ng lahat ng instructions nito sa kanyang utak. The monster cases are not doing well. Maybe they are too expensive. We will refrain from ordering these kinds of accessories. I guess we have to concentrate also on the Swarovski elements. Nagangat itong muli ng paningin. Her heart jumped when her eyes met his again. This time ay mas matagal itong tumitig sa kanya. Namagitan ang katahimikan sa kanilang dalawa. Parang saglit na huminto ang pag-ikot ng mundo. God, Amir was staring at her intently. Parang itong inaarok ang kanyang kalooban. Parang gusto nitong basahin ang iniisip niya. Ano bang nangyayari? Hindi niya natagalan ang titig na yon. She cleared her throat. Actually, sir, you have a point in saying that we need to concentrate on Swarovski elements. There's a big demand from Dubai, Ibn Battuta and Mega Mall branches. Also, the kiosks are doing well in sales of Swarovski elements cases. I forwarded you the updated sales report from the accounts department this morning.
Middle-aged women are top customers of these lines. Hindi nito pinansin ang sinabi niya. What did you think when I called you to come here? Out of the topic ang tanong nito. Nagangat siya ng paningin kaya muling nagtama ang kanilang mga mata. She shivered. What do you mean, sir? He did not answer. Nakatingin lang ito sa kanya, titig na titig. I thought you are sick and you wanted to give urgent instructions. That's why you asked me to come. I can give you instructions by phone. Then why did you ask me to come? She would die in anticipation of his answer. Hindi nakasagot si Amir dahil pumasok na si Ian, dala ang tea na ipinahanda nito. Ibinabayo ni Ian sa corner table sa tabi ng couch. I will go now, sir. Paalam ni Ian. Tumangulang si Amir. Bumaling si Ian sa kanya. Ma'am, see you later. Hatid kita sa accommodation mo. Sumabad si Amir. Take your time, Ian. You can stay in Sharjah for a while when Mama is done shopping. I'll just call you when you need to drop Carmela back to her place. She needs more time with me. Hindi malaman ni Carmela kung bakit nag-init ang mga pisngi niya sa sinabi ni Amir. Nakalabas na si Ian pero mainit pa rin ang pakiramdam niya. Tea? Untag ni Amir. Tumayo siya. I'll do it, sir. Mabuway ang kanyang mga tuhod habang naglalakad patungo sa corner table kung saan ipinatong ni Ian ang teapot. Nanginginig ang mga kamay niya habang nagsasalin sa teacup. 2 tasa ang sinalinan niya. Pagbaling niya ay nakita niyang nakatayo na rin si Amir. Sinalubong siya nito at kinuha ang isang platito na may teacup. When his hand touched hers, she felt a tingling sensation all over her body. He was too close. Again, he was looking at her intently. She was anticipating he would do something. She was assuming a stupid thought. He was going to kiss her again. I won't kiss you. Anito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nabasa nito ang isip at body gestures niya. In as much as I want to, I should not to. This is the reason why I ask you to come. To test myself if I could control the feeling of wanting to kiss you every time after that kiss we've shared. Nananaginip ba siya? Nag-hallucinate? I think I can successfully pass the test. I will not kiss you. Sir. Unless you ask me to. Would you? I won't do that either. Good. We're both safe then. Let's go back to work. Anito bago bumalik sa desk. Kinailangan niyang higpitan ang hawak sa platito dahil baka bumagsak iyon anytime. She went back to her seat. Sa pagitan ng paghigop ng tea ay parang walang anumang nag-discuss si Amir. Pinilit naman ni Carmela na mag-focus sa mga instructions nito. Kung bakit naman kasi kailangan pa nitong ligaligin ang puso niya. Ngunit isang bagay ang mas nagpapaligalig sa kanya. Sinabi nitong palagi siya nitong gustong halikan matapos ang kissing incident sa pagitan nila. Kung alam lang nito na iyon din ang gusto niya. Kung pwede lang niyang pakiusapan nito na muli siya nitong hagkan. Pero hindi niya gagawin iyon. Tama ang pasya niyang huwag nang mag-renew ng kontrata. 3 buwan na lang at matatapos na ang kanyang 2-year contract. Pasasaan ba't malilimutan din niya na muli ay umibig siya sa isang maling lalaki. Amir was discussing the reports casually.
Mukhang magaling na ito mula sa trangkaso. She was wondering how he could control himself that way. He said he wanted to kiss her, but he didn't want unless she asked him to. It's almost 7 in the evening. You wanna have dinner? Pagkuway sabi ni Amir. I'll just eat the food Ian bought. I'm not that hungry, sir. If it is possible to finish the meeting so I can go back to my flat, that would be great. Ian will come and drop you off at your place. If not, I'll do it. You are sick. If we're going to finish the discussion, I can go home and you can get rest. I could take a taxi back to Deira. I am not sick anymore. In fact, I want to eat a lot now. So, if you're serious to heat and prepare the food, I would like to eat now, with you. Then, we'll try to wrap up the meeting as fast as possible. Okay, sir. Tumayo siya at lumabas ng study. Habang binabagtas ang hallway patungo sa kitchen, ay halo-halong emosyon ang naglalaro sa utak niya. The villa's kitchen was basically empty. Ang naroon lang ay oven, microwave, refrigerator at magandang designs ng cupboards. Nakasalansan sa rack ang porcelain plates at mamahaling glasses. Halatang hindi madalas nagagamit ang kusina sa pagluluto. Nakita niya sa ibabaw ng mesa ang binili ni Ian na pagkain. It was from a Persian restaurant. Chicken kebab, beef with broccoli in thick sauce, green salad at brown rice. Microwavable ang food containers. Minsang nabanggit ni Ian sa kanya na madalang kumain sa bahay si Amir. Mas madalas daw na sa villa ng magulang nito sa Sharjah kumakain ng hapunan. Habang iniinit ang pagkain ay naisip ni Carmela kung kailan balak mag-asawa ng boss niya. He was of age already. He was 33. Sa pagkakaalam niya, ang Muslim na gaya nito ay maaaring mag-asawa ng higit sa isa. A question popped out of her mind. What would it be like to be Amir's wife? Or one of his wives? Ang sarap marahil maging reyna sa napakagandang bahay na yon. Wala siyang gagawin kundi asikasuhin ito at ang magiging mga anak nila. Pero hindi niya kayang may kahati. Ipinilig niya ang ulo. She closed her eyes and wrapped herself in her arms. Dinala na naman siya ng kanyang imahinasyon sa isang pagkakataong hindi niya dapat isipin. She was illusioning Amir hugged her from behind and kissed her on the nape, then on the earlobe, then on the cheek. Suddenly, she felt the presence of someone behind her. To her surprise, he hugged her and kissed her on the nape. She was really hallucinating. She opened her eyes and found out she was not dreaming. It was true. It was happening. Ramdam niya ang init ng hunab ng katawan ni Amir at ang matitipuno nitong braso ay nakayakap sa kanyang pitit na katawan. He was towering over her. She felt his hardness on her back. Lalo iyong nakapagpakilabot sa kanya. Dahan-dahan siya nitong iniharap at bago pa siya makapagsalita ay naangkin na nito ang kanyang mga labi. The kiss was gentle at first, nangaarok. Hanggang sa unti-unti iyong lumalim, mapaghanap. May pagmamadali, may paghahangad. Carmela was lost. And just like the first time he kissed her, hindi niya nagawang tumanggi. Bagkus ay tinugon niya ang mapang-arok na halik nito. Parang may sariling isip ang kanyang mga kamay. Umangat ang mga iyon sa dibdib nito. His heart was pounding heavily, just like hers. Iniangat pa niya ang kanyang mga kamay at pinaghugpong sa batok nito. She moaned when she felt Amir's tongue trying to find hers. And when he did, he savored it
habang ang mga palad nito'y naglalakbay sa kanyang likod, caressing her. Pataas, pababa. The kiss became harder, deeper, hotter. When he broke off the kiss, he looked at her intently. I prayed to Allah to give me strength to fight this feeling, but I couldn't. I told myself I will not kiss you unless you ask me to. What are you doing to me, Carmela? What's in you that makes me go crazy? Hindi niya alam kung ano ang isasagot. I want you more than any other woman. I don't only want to kiss you. I want to own you. To make love with you. Sir. Stop calling me sir or else I'll have second thoughts. Now, tell me if you want me to. Hindi lang niya ito gusto. Mahal niya ito. Gusto niyang isigaw yon pero alam niyang hindi dapat. Wala siyang lakas ng loob na sumagot. Ang tanging nagawa niya ay tumango. That was the signal Amir was waiting for. He kissed her again. Harder this time. Narinig niya ang tunog ng microwave. Tanda na mainit na ang pagkain. She tried to pull back and pushed Amir away, but he did not let her go. He broke off the kiss for a while. Sinamantala niya iyon. The food is ready. Nasabi na lang niya. Pero sa likod ng isip ay hindi niya gustong kumain. We can reheat that later. Napatungo siya. Hindi niya kayang makipagtitigan dito. Natutunaw siya. He cupped her jaw and made her look at him. Look at me. She did. I want to make sure you want this as much as I do. She nodded. I want to hear it. Tell me you wanna make love to me. Yes, I want to make love to you. When there's no more hope is left. He smiled. Lalong na-enhance ang kagwapuhan nito dahil bagong shave ang mustache nito. He pulled her closer, then gave her a smack on the lips. Let's go upstairs, in my room. Para siyang tuyong dahon na nagpatangay sa ihip ng hangin patungo sa kalawakan. Wala siyang lakas para tumanggi. Nang gabing iyon ay buong pusong ipinagkaloob niya ang pagkabirhen kay Amir. Nakabibinging katahimikan ng kasunod ng mainit na tagpo. Amir was just staring at her, caressing her shoulder and back. Ang pisikal na sakit na dulot ng unang karanasan ay walang panama sa ligayang idinulot ng pag-iisa ng kanilang mga katawan. Isa iyong napakagandang panaginip para kay Carmela kahit walang formal na unawaan sa pagitan nila ni Amir. Ito na ang naghatid sa kanya sa Deira. Wala silang imikan habang sakay ng kotse. Kung ano ang kahihinatnan ng nangyari ay hindi niya alam. She was hoping for the impossible. Nag-thank you lang siya kay Amir nang bumaba siya sa tapat ng flat na tinutuluyan niya. Sinagot lamang nito iyon ng simpleng you're welcome. Carmela wanted more but she knew she should not assume. Ang kaligayahan niya ay nahalinhan ng matinding kabiguan nang narinig ang usapan sa opisina kinabukasan na ikakasal na si Amir sa long-time girlfriend nito. Pinagkakaguluhan ng mga ito ang nasa lifestyle section ng Gulf News. Parang sinaksak ang puso niya ng personal na mabasa ang anunsyo. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear.
4 Tagalog Online Stories. Please like, subscribe, and share.